Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa bawat isa. Let's pray. Lord, we offer you this morning our morning devotion. Truly, nakakapagpalakas sa amin. Salamat po sa bawat isa na kasama namin ngayon. We appreciate every effort ng bawat isa at kami po ay nagkakaroon ng kalakasan sa pag-aaral ng salita. We pray that you open our hearts and mind to receive your plans and purposes and blessing this morning. This I pray in Jesus' name. Good morning po uli. Tayo po ay babasa sa Numbers 26, 28 to 24. Ito nga po ay second census at hindi lang basta second census kundi isa pong pagtitiyak din na eligible ang bawat maglilingkod na sundalo at bibigyan pa rin po ng introduction ng mga clans as well as the tribe and apportionment of the land na ipagkakaloob na kanila ng Panginoon. Tayo po'y magbasa sa Numbers 26, 28 to 24. The descendants or inapo of Joseph by their clans through Manasseh and Ephraim. 29 po sa descendants of Manasseh through Machir, the Machirite clan. Machir was the father of Gilead through Gilead, the Gileadite clan. These were the descendants of Gilead through Eleazar, the Eleazarite clan, through Helek, the Helekite clan, through Asriel, the Asrielite clan, through Shechem, the Shechemite clan. 32 through Shemida, the Shemidite clan, through Heper, the Heperite clan. Zelophehad, son of Heper, had no son. He had only daughters whose names were Mahala, Noah, Hogla, Milcah, and Tirsa. These were the clans of Manasseh. Those number were 52,700. Sa una pong census, sa mga anak ni Manasseh, nagbilang po yun mula po sa Numbers 135 to 21. Manasseh counted 32,000 men ready for war. 38 years later, ito na nga po second census, they counted 52,700. Talagang isang malaking pag-angat. Dito rin po ay babasahin ko na meron pong 10 tribo. Dalawa po ay iba. Iba dahil po, ito po yung mga tribo. Reuben, Simon, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, and the brothers, and son of Joseph, Ephraim, and Manasseh. Bakit po napasama itong apo ni Jacob? Sa Genesis 48 po, nung dinala ni Joseph ang kanyang anak, dahil balitaan niyang mahina na ang kanyang ama, ay dinala niya yung dalawang apo. Ang panganay po ay si Manasseh at ang bunso po ay si Ephraim. Sabi niya sa Genesis 48:5, ang sabi niya ganon, your two sons who were born to you in the land of Egypt before I came to you in Egypt are mine. Ephraim and Manasseh shall be mine as Reuben and Simon are. Yung apo niya na dalawa ay itinuring niyang anak. Bakit po kaya? Sapagkat ang firstborn na si Reuben at ang second son na si Simon ay kanila pong dinisgrace ang kanilang sarili. Mababasa natin po sa Genesis chapter 34 and 35. At yun nga po, yung kanilang position ay nawala bilang first and second born. Kaya po, tinuring niya ng apo niya, yung dalawa, panganay, Manasseh, bunso, Ephraim. Salamat po sa Panginoon sapagkat sa pagkakaresulta po, double blessing ni Jacob kay Joseph ay naging dalawang tribo po sila. Tribo ni Manasseh at tribo ni Ephraim. So, bakit po kaya ito ganito? Sapagkat ito po ay pangunguna na rin ng Holy Spirit para po makumpleto ang 12 tribes. Kasi nga po, dahil po sa disgrace na ginawa ni Reuben at Simon. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat tayo ay spiritual Israel. Tayong mga na-born again. In Galatians 5:15 to 16, sinasabi doon, for Christ, in Christ, neither circumcision
nor uncircumcision avails anything, but a new creation. And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of people. Tayo po yung new creation. Tayo po yung church of the firstborn. Kagaya ni Ephraim and ni Joseph, we have also the blessing of a firstborn even though we are the younger brother. At ang ating older brother is mga Jewish people. Salamat po na tayo po ay sundalo rin ng Diyos, pamamagitan ng pananalangin, makikipagdigma in prayer. To digmaan talaga to physically. Tayo naman digmaan sa spiritual. Dahil alam natin ang ating mundo ay malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya salamat po. Let's pray. Salamat po, naganap ang layunin mo, Panginoon, at pahayag mo ang mga 12 tribes, sino'y naidagdag, sino ang na-demote. At ito po ay pinakikita mo rin sa amin upang patuloy kaming upgrade sa aming pananampalataya. Salamat po sa iyong salita. Patuloy na pinapanalangin ang aming bansa na magkaroon ng kaayusan at ang mga korupsyon, mga taong dituwid. Lord, alam mo ito. Alam mo ang mabuti. Alam mo lahat ito at you are in control. Ikaw po ang naglalagay. Ikaw nag-i-extend at ikaw din nag-aalis sa mga taong di kalugod-lugod sa kagaya ng Old Testament. Nang tumawag sila sa iyo, pinakinggan mo. Kami rin, Lord, tumatawag kami ngayon ng kabutihan sa aming gobyerno. Pamumuna na tama, hindi yung nangunguna ang kanilang sarili at corruption. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. May God order steps every day and happy new month to each and everyone ngayong araw na to. Praise God. Pagpalain tayo ng Panginoon, ang inyong lingkod, Pastor Rafaeli, bumabati sa inyo ng what a beautiful day it is in Jesus' name.